Hi! Welcome back to my channel. Maraming salamat nga po pala sa mga nag-subscribe na sa akin. At para po sa hindi pa nakakaalam, ako nga po pala si Cherry. At ang ikikwento po ko sa inyo ay batay lamang sa aking sariling karanasan. Talagang tayo nga pong mga nanay ay napakaraming kwento sa buhay. Ano po? Pero ang nais kong i-share sa inyo ay tungkol sa aking pagpapaligate. At sana makatulong po ito sa inyo. Ang topic po natin ngayon ay kung bakit napakahalaga na bago ka mag 40 years old ay makapagpasya ka ng magpalaygate. Kasi kung iisipin po natin, halimbawa 27 years old ka ngayon, meron pang 13 years bago ka mag 40 years old. Paano ka makatitiyak na sa panahong yun ay hindi ka na talaga manganganak? Siyempre, walang makakapagsabi nun, di ba? Hindi naman kasi natin kayang hulaan ang mangyayari sa hinaharap. Kaya napakahalaga na kung ikaw ay palaanak at walang humihiyang sa'yo na family planning, ito na yung pagkakataon mo na dapat ka na magpasya talaga dahil kapag 40 years old, meron pa talagang nanganganak. Bigay ko na lang halimbawa nung ako ay magpalaygate, nagkikwento yung doktor sa akin na meron nga daw siyang pasyente na 47 years old ay manganganak pa. Natatakot daw siya kasi baka magkaroon daw siya ng postpartum depression. Kaya yun yung ikinababahala ng doktor kasi napakahirap daw pala talaga na manganak na kapag tumungtong ng 40 years old. Kaya kung buntis ka ngayon at yan ay pang-apat mo ng anak at gusto mo hanggang dyan na lang ang iyong anak, ay dapat magpasya ka na ngayon kasi ito na yung pinakamagandang pagkakataon para magpalaygate ka. Kasi sabi sa akin ng doktor, mas maganda daw i-ligate kapag bagong panganak kasi litaw na litaw yung fallopian tube. Kasi yung fallopian tube ang pinuputol sa pagpapalaygate. Kaya kung natatakot ka magpalaygate, ay hindi ka makakapagpalaygate. Kaya dapat mong lakasan ang loob mo pag gusto mong magpalaygate talaga. Yan na nga yung unang dahilan kung bakit hindi agad makapagpasya na magpalaygate kasi natatakot nga daw. Meron po ako dyan mga video na kung nakakatakot bang magpalaygate, may side effects ba, pwede nyo pong i-check yung aking channel para malaman nyo po. Wag po kayong matatakot dahil yung takot na yan ang pipigil sa inyo para makapagpasya. Dahil ano po ba yung mas nakakatakot, yung dumami ang anak o yung magpalaygate? Para sa akin po yung pagdami ng anak dahil napakahirap po ng buhay ngayon. Kaya kung may plano kang magpalaygate, napakahalaga na lumapit ka na sa OB-GYN. Siya po yung nilalapitan natin para tayo ay makapagpa-ligate. Siya po yung nagpapaanak, tapos siya rin yung naglaligate. Akala ko nga po dati, magkaiba pa yung magpapaanak at iba pa yung maglaligate. Pero nalaman ko na iisang doktor lang pala ang gagawa ng ligation. Ang isa pang dahilan kung bakit dapat ka na magpasya na magpa-ligate ay dahil pagtungtong ng 40 years old, lalo na kung 40 years old na rin ang asawa, ayun pala yung stage kung saan mas active. Mas active daw pong maglabing-labing ang asawa. Medyo napatawa nga din po ako doon sa nagkwento nun sa akin, pero siguro, depende na rin po siguro sa asawa yun. At ang isang dahilan pa kung bakit dapat, hindi na tayo talaga dapat manganak ng 40 years old. Ito yung panahon kung saan, kung minsan marami na tayong nararamdaman sa katawan. Kung minsan nga po, mga nagkikwento na pagtungtong nilang 40 years old, meron na silang masasakit na nararamdaman. Yung mapasala ka lang ng pagkain, hambaw mo at tumataas yung uric acid mo. Masakit na agad yung paa mo. Yun mismo talaga yung naramdaman ko din, na pagtungtong ko ng 40 years old, minsan, parang yung lakas mo medyo iba na kumpara nung ikaw ay mas bata pa. E di ano pa kaya sa pag-anak, 'di ba? Mas hirap na tayo noon. Kaya kung hindi ka hiyang sa anumang family planning, siguro dapat mo na talagang pag-isipan ang pagpapalaygate. Kasi yung ligation talaga para sa akin, ito yung pinaka the best na family planning para sa akin. Pero may nagsasabi nga po na hindi sila nahihiyangan nito. Pero para sa akin naman po, yung pagpapalaygate ay yung pagiging hiyang mo dito ay batay na rin sa iyong gagawing pag-iingat. Nandyan po yung mga aking mga video na pwede nyong panoodin para ano yung dapat mong gawin para hindi ka mabinat. Kasi kung minsan po, yung binat ay parang naisisisi sa ligation. Kasi minsan
dahil sa hindi pag-iingat ay nabibinat po talaga tayo. Ang atin pong pakaiingatan ay hindi tayo mabinat pagkatapos ng ligation. Kaya kung may plano kang magpa-ligate, napakahalaga na may aalalay pa rin sa'yo, gaya ng aking pinapayo. Sana mapanood mo yung iba kong mga video. At kung bago ka pa lang sa akin channel, sana naman ay wag mong kaligtaan na mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat.